Hello, magandang gabi, hapon at tanghali sa inyong at umaga sa inyong mga kabrigadang Pinoy Survivor. Happy Wednesday! Putok na putok yung ano tawag doon? Yung dokumento ng PIDEA at sumagot kaagad ang PIDEA na hindi kanila at yan ay fake news. Now anong fake news? Sinasabi na nga ni Maharlika na yun yung original, yun na sa kanya. Ngayon, mali naman yun. Ngayon, para sa information ng iba, yung sinasabi nila, wala sa computer system nila, sabi ng PIDEA. True, wala sa computer system nila. Ang argument ng iba ay hindi na-aprubahan yung pre-operation na yon kasi nga hinarang na. That was dated March 11, 2012. Now, ang sabi naman ng isa kong informer na PMAer, ay, mga PMAer, speak up na rin kayo, no? Mga PMAer at saka mga non-PMAer at mga kasundaluhan. Walang problema sa mga kasundaluhan Nag-speak up na sila, matagal na noong pang December na nagme-message sila at saka nagte-text. Nung sinabi ko nga yung phone number ko, daming nag-message sa akin Naghintay lang sila kung ano yung ganap. Pero yung mga PMAer at saka non-PMAer, mga OCS, walang problema rin sa mga sa mga reserve at saka sa integrity. Marami nagsasalita rin. Pero yung mga PMAer, okay, jojoke lang ako Yung mga kabalyero, speak up na, no? Speak up na. At baka maya-maya nasa loob na tayo ng paksol. O baka naman yung iba sa inyo mga sir, mga kabagang, mga mayman, ay mayroon kayong ticket na o meron na kayong passport, may visa na kayo Kawawa naman kami. Ako magpapaiwan ako. Wala nga akong passport Expired yung passport ko. I don't intend to... Papayos pa natin yung passport. Magkakagera na. Yusin na natin passport. Wala, maiwan ako. Kayo na lang ang mag-abroad. Maiwan ko rito. Hindi, lumaban din kayo Lumaban din kayo, mga animal. Talaga naman ako lang magpatanggol ng Pilipinas. I'm not talking to you, I'm talking to the family. Walang iwanan. Walang iwanan. Dito tayo sa Pilipinas. Yung mga umalis sa Pilipinas, hindi na pwedeng bumalik. No. Hindi na pwedeng bumalik. Pag ako naging commander dito, Commander Pinoy Survivor, Commander PS. Di ba? Commander Survivor, Captain General. Taas na rango ko Marami masusunod. Well, anyway, let's just pray na wala sana mangyaring gera. No? Okay. So, sabi nung isa kong kaibigan na si Sir na lang hindi na mista si Sir na lang, hindi na underclass si Sir. Sabi ni Sir, binura. May source siya. Si Maharlika, I am sure. Earlier pa, may nagbigay na din sa akin from a different source, Iking. So, itong source pala, maraming pinagbibigyan Para kung mapatay yung isang pinagbigyan, meron pa may backup, magaling to To be safe, I raised the following question. So, nag-iisip si Sir, nag-iisip. The Plans and Operations Reports Management Information System o PORMIS of the Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA, was established in August 12. Uy! Yun nasa dokumento, March 11, 2012. So, yung PORMIS ng PIDEA was established in August 2012.
March, April, May, June, July, August. 6 na buwan. More or less. O kahit 5 months na lang. March, April, May, June, July, August. 5 buwan. Doon pa lang nagkaroon ng PORMIS. Plans and Operations Reports Management Information System. Doon pa lang nag-computer system sila. After 5 months. Gago, wala talaga sa system unless na kung may control number, wala nga control number di na ipasak sana sa Management Information System nila. So, August 12, 2012 pa nagkaroon. Okay. So, kahit sabihin ng PIDEA, wala. Talagang wala. They're telling the truth. Wala. Wala sa kanilang system. Pero, PIDEA, kung malit na tao, iimbisigahan ninyo, babanatan nyo kagad ng tukhang, titirahin nyo kagad, pagtutulungan nyo, joint operation, and then kung pwede, marehab yung tao, biktima. Ang assumption, biktima. Kasi nagaganon, biktima yan, pati si artista, biktima. Bakit ito ngayon? Deny kayo, you're missing the point. Subject the president to an honest to goodness drug test. Nung pa namin sinasabi yan, panay kayo iwas Ibig sabihin, talagang nagdudurog yung presidente, talagang bangag Yun yung punto. You're missing the point. Meron pa akong pupuntahan mamaya. Iklihan ko lang, baka mainis kayo sa akin. Thank you sa mga nanonood, no? Thank you sa mga nagsusuporta. Thank you sa mga bagong subscribers. Thank you sa pagla-like ninyo, pagko-comment ninyo. Malaking bagay yon. Maraming salamat. At shout out lang kayo, sabihin nyo lang yung kung nararamdaman ninyo, utak ninyo, puso ninyo, yung huli kong vlog, sinabi ko, no to war, neutrality lang tayo. No to war, yes to neutrality. Pero pagka nagde-declare tayong neutrality, ibig sabihin, wala tayong kikilingan, matanggal dapat yung BFA, yung EDCA na yan, kasi magnet, and then yung Mutual Defense Treaty, ma-abrogate natin, or take it or leave it, meron tayong dagdag na hostile aggression, yung phrase na yon. Kung ayaw, wag, tanggalin na natin. Because useless, yung Mutual Defense Treaty na yan, nakapagtayo sila ng 7 bases dyan, nagkasibak-sibak na yung mga barko natin, binabangga-bangga na tayo, mino-water cannon tayo, meron ng injury sa ating mga personnel at fishermen, and yet, wala pa yung wala pa yung mutual defense. So, kalokohan. It's one-sided. Kaya we better wake up. Hindi ako kumikiling sa China. Hindi rin ako kikiling sa Amerika. Ang aking intent and purpose ay taong bayan, Pilipinas, kung mahal. People of the Philippines. Ayun, ayoko kahit US trained ako, and kahit sometimes I am trying to speak in English. Ayoko pagka pinag-uusapan kasi bayan, hindi na pwede yung ganon. Bayan na pinag-uusapan kikiling ka sa Amerika. At saka, you have to think sa helicopter view, tignan nyo yung situation. So ang ang punto, yung huling vlog ko, nagpahapyaw ako, linawin ko, hindi A and B, gawin ko ng A, B, C. Okay, that's the situation of the country now. A, B, C. Simple. Yung lahat ng nadidinig nyong vlogger, lahat ng nagsasalita sa mainstream media, SOCMED, lahat ng mga opinion, mga expert opinion, you take it dito, garbage in, garbage out. I-process nyo kung gusto ninyo. But in the final analysis, you try your very best to look at it from a standpoint na hindi kayo naive, madaling bolahin. Kasi ganun ang Pilipino, madaling mabola. So, I would like to express to you na ABC.
yung isang dako, yung A, ang gusto parang magpanik yun ang basa ko magpanik si Presidente BBM kasi sa mga exposure na yan, yung mga in-expose na yan, at saka yung mga rarara na yan, people power, pending people power, magpanic button siya, kaya declare siya martial law, o kaya, better yet, mag-sample siya ng gera doon sa West Philippine Sea, orderan niya yung kanyang defense na susunod lang sa commander-in-chief, tapos nun, boom, ayan na, gera na. So pagka may gera na, busy na ang Pilipino to get everyone united. Busy na, re-recruit na kayo. Because we have to defend the country. And then, andyan na yung mga bases naman, andyan na yung Amerikano, andyan yung what they're training for, mga balikatan na yan. Pero, in advance, sinasabi ko sa inyo, we are not ready. Hindi naman ready yung ating reservists. Meron lang tayo 1 million na reservists. Baka hindi pa handa yon na pumatay o baka hindi pang handang mamatay para sa bansa. So, yung 180 natin strong na armed forces, pwedeng handa sila, pero given yung kalaban mo, 2 million yung armed forces at 400 million yung kanilang reserve force, magkabanatan yan, knock on wood, baka maubos yung ating armed forces. Pagka naubos yung armed forces, ang bagsak niyan, guerrilla kayong lahat. Guerrilla. No? Natutugising tayong lahat. Therefore, lahat ng way of life natin apektado. And the question mark is, will the President, BBM, go through that process na gerahin niya yung China, simulan niya, isang utos lang niya, sabihin niya, oh, mga bata, matagal na tayong ginaganyan. So, sabi ni Pinoy Survivor, sampulan natin. O ayun, sampulan na natin ngayon. Ako pa sisisihin ngayon. Sasampulan and then order. Sige, sampulan nyo. Kasi nandyan naman yung mga backer natin, yung ating mga Amerikano, mga bases nila nandyan, at nandoon yung mga Japanese, yung South Koreans, all the allies, Australia, Western countries. But you have to put in mind, there is a coming presidential elections na tagilid si Biden. And para tumaas yung kanyang numero, kailangan niya na medyo may rarara siya na gera. Para mag-focus lahat doon ng Amerikano and lahat sila suporta. Because in the history of US, a president running for re-election, merong gera na involve yung Amerika and they always get re-elected for a second term. Si Kennedy pinatay. Yun lang hindi na re-elect, pinatay. Nagkaroon ng coup d'etat, kuno. Yun. Vice President took over. Yun yung Pero all the rest, may gerang involved, meron silang conflict, inner conflict na civil war o kaya outer conflict, may involvement, Vietnam, etc. Middle East, Saddam Hussein, mga ganun ba? The president got re-elected and now Biden wants to be re-elected. That's why he needs the Ukraine war, the Middle East war, and now a new war in the Indo-Pacific region and a battleground. Taiwan cannot be the battleground because everyone is interested in Taiwan. China is interested in getting back Taiwan ng buo because nandun yung mga computer chips. America, Western countries, gusto rin buo ang Taiwan. Ang Taiwan, hamahanda ng gera. Pero what if maglabanan na lang tayo sa ibang battleground? Uy, nandun yung Pilipinas. Tayo yon, expendable. So, yung kapapansinin ninyo, yung West Philippine Sea, masyadong malapit sa atin, and it will take one BBM na pro-American because may mga signs, no? Nandito yung mga bases. Bakit nandito yung mga bases? Merong question mark dun sa nangyari. Bakit biglang nag-switch siya from a former independent foreign policy, friends to all, enemy to none, tutuloy na lang sana kay Duterte na
pangako niya sa campaign na hindi siya kikiling sa Amerika, and then biglang 180 degrees killing siya sa Amerika. Ang sinasabi ng iba ay dahil sa pera, dahil sa Marcos wealth. Kasi naka-hold yon, nilip ng kano in exchange for bases. Yan yung mga conspiracy theory. Pero it will remain a theory unless nakalkalin ninyo yung lahat ng deposit nila. Makakalkal mo lang yan, lahat ng deposit nila, lahat ng pera nila, kung mag-cooperate ang US, which will not happen. Unless na, ewan ko kung anong mangyari. But anyway, panay conspiracy theory. Now, itong Amerika, ang gusto niyan, magkaroon ng gera. Yun yung hindi sila yung nakaharap. Iba. Sa Ukraine, ang pinaharap nila sa Russia, Ukraine. Sa Israel, sa Middle East, ang pinaharap nila sa lahat nitong terrorist organizations, Houthis, Hamas, at Iran. Iran ang pinakakalaban, siya yung sponsor ng lahat ng yan. Nilalabanan ng Amerika through Israel. Pero kung titignan ninyo sa Ukraine at saka sa Israel, parang, hindi natin kaya suportan. So medyo, backstage tayo. We've got your back! Yung ganon. Baka magugulat yung mga baka nagugulat yung ibang senior, baka atakin kayo dahil sa akin. Nakunod. So, yun dahil ko na sinabi. Hanggang doon na lang ako. Nasa A pa lang ako. A. So, the end result that the Americans would probably want is to have a war. That will speed up yung yung kanilang defense industries na ilalagay. Alam ka naman, binibigay nila sa atin yun. Lahat yun, lista, babayaran natin yun after the war. So, sige, parang they are creating the demand. No? And they will provide the supply. And then the prices are steady. Okay, so ganon. Pero ang problema ng Amerika is their production capability, their defense capability, yung kanilang mga industries. Kasi namatay yung iba, nag-close shop, nag-merger and acquisitions, iba lumipat offshore sa China. Kaya nga yung iba nilang design, yung iba nilang technology, nakopya ng China. Kaya ngayon, kita mo, may stealth na rin ng China. Imagine that, 1990 nagsimula yung China, talagang Jurassic Ngayon, meron na sang stealth, may mga aircraft carrier, may mga fighter, enough to match yung US, no? So, from the point of view of American generals, lahat sila, and you cannot blame them, kasi kung ikaw ang general at nakikita mo, yung China gumaganyan na sa defense. Yung Amerika medyo malakas, pero pwede siyang ma-overtake ng China. Ngayon, yung salita ng China, in a few years, ma-reunite ang Taiwan sa mainland China, pati yung Hong Kong, pati yung pati yung West Philippine Sea, 9-dash line, naging 10-dash line. Tapos kanila na ngayon yung teritoryo. So nagiging aggressive sila, nagiging bully sila. Pati yung dito sa may India. That's why kung titignan ninyo, ang laging solusyon na lang ng Western countries tsaka Asian countries, mag-alliances na lang. Kasi ang lakas na ng China. The generals would say, wag na. Upakan na natin. Ganun lagi magiging advice ng mga military men. Upakan na natin. Kasi ang laging hinahabol ng military men, wag nyo sisihin, is advantage. No? Position advantage, kumbaga sa Game of the Generals, position advantage, tsaka peace advantage. Habang kaya mong i-contain mo. Kasi mas masakit sa ulo, pagka yan, rumagasa na, maupakan tayo, overwhelming yan, kasi 1.4 billion sila. Ang Amerikano, 350 million lang. So, kumakampi sila sa India, kung sakali, match sila, tigo 1 billion. And then all the rest. Kaso may Russia, may North Korea. So,
tignan natin kung ano magiging resulta ng gera. Kung gusto talaga ng ibang Pilipino gusto ng gera, mangyari dyan, maging nuclear war, no? Kasi kung ikaw man yung talo ka na rin lang, o sige, pare-pares na tayo. May mga ganun, di ba, sa ligawan, hindi ka na rin lang kita pakinabangan. O makuha kita sa santong paspasan, or sisirain na lang kita. Yung ganun ba, mga gagong mga lalaki, di ba, may mga ganun. So, ganun din yung mga rogue nations. And mahirap yung malagay tayo sa alanganin. So, ang game plan ng A for Americans is pwedeng magkaroon ng gulo, spark to start it. Because they do not want na mag-start dun sa Taiwan, na may earthquake ngayon. Sorry nga pala doon sa mga Taiwan, prayers for you. I hope yung mga Pilipino dyan, and everyone else na hindi napinsala ng husto. Kasi grabe, 7.5, 7.7 na massive earthquake. Yung mga building, bumbo na sumasandal na gano'n. Nag-liquefaction yun na nayari yung maganda naman yung pagkahagawa. Kaya bumbo yung building, gumanon. Nag-slant, parang Leaning Tower pizza. So, prayers for you, Taiwan. Yan yung, kumbaga sa ayaw ng mga Western, ng alliance na masira yung Taiwan. What about the Philippines? Ewan ko. Malalaman natin. Kasi yung depensa ng Pilipinas depende sa Pilipino. We're not really ready. Real talk, we are not ready. Yung armed forces natin, if it goes 180,000 and yung PNP 200,000, if they go, wala na. We all have to fight for our lives, no? So yon. That's yung scenario A. Dun yung I hope na nakompleto ko. And then yung scenario C for China. What would benefit China most is the removal of BBM, who is pro-American. Di ba? It makes sense. A and C. China. Tanggalin mo yung, that's why, tanggalin mo yung BBM na pro-American, the speaker of the alliance, siya yung abroad, Amerika tayo, Amerika, ha? Oh. Tayong gangster ng Amerikana. O, yon, siya yung taga-salita, siya yung taga-push, no? Tapos, nag-ano na siya, yung nagtatapang-tapangan na. So, talagang kung ako yung China, kung superpower ako, alangan naman kasi, itong superpower na to, si A, siya lang ang kumikilos. It makes sense na yung superpower C, kumikilos din. Kanya-kanya yan. Intel, counterintelligence, subliminal, ewan ko. Using people. Using me, madaldal ako. Meron mga sinasabi, may punta sa akin, expose, sige, blah, blah, blah. Pero, they're playing on our nationalism. Okay? A, C. What would benefit China is matanggal si BBM. And then, yung papalit is more or less friends to all, enemy to none. Malilip and then tanggalin yung bases. So you see the predicament now. A and C. Now, nasaan yung B? Doon ang suggestion ko. A, B, C. Madaling intindihin, A, B, C. Ng Philippine politics o ABC ng Philippine situation now where we are at. Binibira ngayon na yung presidente na talagang gago naman yung look guys klaruhin ko the president should go. No? We cannot prolong a BBM if it is not clear kung siya ay durog o bangag up to now. Question mark yun. That's why ang sagot dyan, PIDEA, is AFP at saka PNP and everyone else. Lahat kayo, isubject kayo ng honest to goodness drug test. Mga animal, March 31 pa ang deadline namin. Naghamon si Digong Duterte noong January 28. Nag-set ako ng March 31. Inisnab ninyo. O ngayon, paano na? And tingin namin ngayon, durugista ka. Bangag ka.
lalong it complicates matters. Tapos, nilabas ng vlogger yung yung baka madiin masyado. Nilabas ng vlogger yung na makabayan na vlogger yung ebidensya, nasa first evidence pa lang. But, it needs to be validated. Again, A and C, baka in the works. So, taong bayan, B. Doon dapat yung armed forces. Armed forces, huwag kayo sa A. Huwag kayo sa C. Doon kayo sa B. Sa inyo, taong bayan. No? Malinaw, ha? Because, pagka nag-order si BBM ng martial law, huwag ninyong sundin. Pagka nag-order siya ng sampulan ngayon yung West Philippine Sea, huwag ninyo munang sundin kasi medyo critical yung situation. Pagka nangyari yon, ang gawin ninyong ng response, Ginoong BBM, Bongit, Mr. President, Mr. Commander-in-Chief, subject ka muna namin sa drug test. Yun yung priority. Because ayaw namin susunod sa order mo if there is a lingering question na ikaw ay bangag. We do not follow Commander-in-Chief ever na bangag. No? We will only follow yung hindi bangag. Kaya patunayan mo sa amin na hindi ka bangag. PIDEA, you take the lead kasi Philippine Drug Enforcement Agency. Saan ka nakakita? Tapos merong ganyan-ganyan bago magde-defend kayo. De-defend nyo pa yung presidente. Mali naman yun. Ang gawin ninyo and defending nyo yung interest ng taong bayan. Yung swelding ninyo lahat, mga animal kayo, galing sa taong bayan. Huwag nyo nang hintayin na magkalsada ang taong bayan. Kasi the moment na magkalsada ang taong bayan, nasa beast mode ang tao. Hindi siya magpapatawad. Walang makakaalis sa inyo. Dito sa bansa na to, walang makakaalis sa inyo. Isasara lahat ng paliparan, lahat ng daungan, lahat. Walang makakaalis sa inyo. Hold departure order. And lahat kayo tutugisin. Lahat kayo na mga animal kayo na umabusong sobra sa taong bayan. Lahat kayo. And I will be so glad na ako mismo ang saksak sa inyo. Ako mismo. Mga hayop kayo, pinahirapan nyo taong bayan. Umabuso kayo sobre. At ang daming nagbo-volunteer, nakapila. Gusto nyo, dadakpin namin kayo at itatali, ilagay namin sa luneta so that pila na lahat ng taong bayan, all, 70 million ba ang gusto? Huwag na maiwan yung mga baby, maiwan yung mga bata, o mga 70 million, botante, may blade, at kanya-kanyang hiwa sila. Mga hayop kayo. And lagyan namin kayong dextrose para hindi kayo mamatay. We want it to be so painful para matandaan ninyo at para matakot na lahat ng sanin lahi na ganyan ang gagawin sa mga animal na mga abusado. Gusto nyo kasing umabot sa hindi maganda. Yun yung masama Aabot sa hindi maganda. At kung magde-declare kayo ng gera, walang susunod. Armed forces. The standing order is of the Filipino people, you do not follow a president who is going to give you an order to go to war and there is question sa kanyang pag-uutak, may question sa kanyang physical fitness, sa health niya, mental health niya, kinakailangang isolve muna yon. Before you go to war, make sure that the commander-in-chief is a sane person. Sipin ninyo, mamatay kayong lahat. Sipin ninyo, papatay tayo. Sipin ninyo, ang daming madadamay na Pilipino at saka mga kalaban, pati Amerikano, damay. Lahat tayo damay-damay. And we will go into the biblical end of days na player tayo. Sus Maria Joseph, imbis na magdasal na lang kayo. Kaya nga, Armed Forces, PNP, intact kayo, intact lang kayo, get ready. Para sa parachute ba? Diba? Get ready! 10 minutes! Gano'n na, get ready. Tapos nun, stand up! Hook up! Diba? Check equipment.
Sound up for, sound up, sound up, sound up, sound up for equipment check. Nabulol. Brr, nabulol. Tapos nun, shuffle to the door. Tapos stand door. And then jump. Diba? Yun na, malapit na. Kaya pag sinabi sa yung jump master, get ready. 10 minutes. Okay na. Stand up. Yun na. Pagka nag-stand up na, yan ang Armed Forces, tsaka yung mga PNP. Magkakaalaman na kung buo ang Armed Forces at PNP. Ready to protect the people of the Republic, ready to follow the people of the Republic. Magkakaalaman na yan. Yan yung reveal moment. Kailan yun? Malaman natin, April 9, araw ng kagitingan. Baka mag-declare ng gera si BBM, araw ng kagitingan. Gusto niyo maging hero no? Araw ng kagitingan. Pagka nag-declare siya magre-resupply tayo. Pagka hinarang kayo, upakan nyo. You do not follow, AFP. Do not follow. Follow the Filipino people. We do not want war. We do not want na ngayon kayo uupak. No, you're not ready. No, you're not ready. We are not ready. There's a time for that. So ngayon, ayusin muna natin. There's a question sa Commander-in-Chief, bangag. Ayusin muna natin yon. We do not go to war because of a bangag president. No? So ayusin muna natin yon. Patesting nyo na muna, drug test. Pagka lumitaw talaga, di nakahinga kayo ng malalim. Buti na lang. Buti na lang. Gikirahin na sana natin, putrakis. Pangkakaubusan na ng lahi. Madadamay, 117 million Pilipinos, pati yung mga OFW, papauwi natin. Mga OFW, okay, uwi. Diyan lang kayo, stay put. You do not go home. Because yung mahalaga dyan, nandyan kayo. At kayo, yung mga remittances ninyo, clap, kayo ang bumubuhay sa bansa natin. Ngayon, bahala na yung mga nandito sa Pilipinas na ma-sort out yung problema. Yung iba, hindi pa alam Yung iba, tulog pa nasa pansitan pa Tulog pa yung mga Pilipino. Wala pa kumakampi pa no? Kumakampi pa Gusto pa ng gera Tarantado. Magko-comment pa dito sa akin. Huwag kayo nga pala magko-comment ng alanganin dito Madidelete kayo ng moderator, no? Madidelete kayo. Kasi sabi ko, pagka alanganin yung comment, bastos o kaya whatever, delete mo. Ayoko na mag-comment kayo ng malumanay, hindi yung magko-comment kayo. Tanga ka pala, sir. Delete yun, automatic. No? Hindi kaya, hindi mo alam yung pinagsasabi mo, sir. Delete yun. No? Marunong ka pa sa akin. Nagera na ba kayo? Tarantado. So, kaya nga gusto ko iwasan yung gera Kasi mahirap yung gera. Daming matatapang dyan. Hindi naman alam yung nangyayari. Hindi naman alam yung ginagawa nila. Kaya, yun. So, A, Amerika. C, China. It will benefit China if BBM is out of the picture and papasok, yung sino man, siyempre, next in line, si BP Sara. If the perception is she will not adopt a pro-American stance, if she will adopt friends to all, enemy to none, pabor sa China yan. Panalo na China. Manalo siya, walang gera. No? So, can you see? Kaya dapat, ang sa atin, dun tayo sa B, bayan. Nagkataon, itong C, kunyari si BP Sara, umupo at napaupo natin, whether kung may 10 years o wala, kung 4 years lang o 10 years, gawa natin ang paraan yung 10 years. Proclaim na lang later, no? So, pawak muna sa Armed Forces. Kasi yung B, taong bayan ang mag-set ng standard. Set muna natin. Yun yung gusto ko Standard muna, taong bayan, Armed Forces, dito kayo. So, yung tatlong pyesa, Armed Forces, PNP, at saka taong bayan, set muna natin yung parameters para hindi na mangyari itong binababoy tayo ng mga politiko natin. Putragis itong mga politiko natin, gago Meron durugista, meron magnanakaw, merong mga gusto, yung forever and ever, sila nandyan. Merong mga gusto na buti sana kung snappy, no? Okay lang si Digong kahit forever Okay lang
Eh kahit hindi yun 6 na taon eh. Kasi Digong hanggang 100 years old plus another 100, okay lang. Ay, nako. Kaya nga, yung dynasty law na yan, ipapasa kasi apektado sila ng Duterte family. May Duterte, may Inday, may Baste, meron. Pero pag may pulong pa, o paano na tayo magiging ano niyan? Paano tayo magiging politiko niyan? Kaya nga ngayon gusto nilang ayusin yung dynasty law para mawala ng pagkakataon ito. Yun nga, gagawin yung dynasty law because ang intention ng dynasty law para sa mga Marcos na may question na nga sa utak, sa ugali, sa pagmamanis ng gobyerno. Question, paano kung pipigilan mo yung dynasty law, pipigilan mo ang mga Duterte na maganda naman yung pamamalakad. Not to all Filipinos, I want to remain sane, logical, not to all Filipinos, meron din kumu-question, yung mga Pinklawan, no? Sila Trillanes, kinu-question, but to majority of the Filipinos, majority, majority, Duterte ay nakaka-addict, no? Nakaka-addict na presidente because he has the leadership, he has the character. Kung pwede nga lang si Digong, siya yung gawin mong director sa Political Academy, i-xerox mo siya na i-xerox. Kung pwede nga lang i-blood transfusion mo yan, saksak mo sa lahat ng Pilipino na yung gusto, i-mass produce mo yung dugo niya, saksak mo sa mga tao, o kaya yung brain cells niyan, isaksak mo sa tao. Ay, nako. Well, kaya nga ang hinahabol ng tao is Sara Duterte now, who is the Vice President. She is position. Kaya ang hinahanap ng taong bayan, si Sara. Yung mga nagsasabi sa amin, mag-lead kami, mag-lead. No, we will not. I cannot. I'm sorry. I cannot. Gusto ko yung kuman, gigil na ako. I am waiting. That's my training. That's my character. I cannot I have to follow protocol. No, hindi ako nag-aambisyon Gusto ko si Sara yung constitutional, no? Pwedeng sumingit yung armed forces, taong bayan dun sa ABC para iset lang yung parameters. Yun yan. Yung sinasabi kong 100 days of transition. Kahit 100 days lang, okay na. Kasi everyday, pag-usapan nung transition council na major doon ang armed forces tsaka PNP chief, no? Or major service commanders or retired na mga generals. Pero ang initial order na gusto kong mangyari, ako lang yun, is yung mga religious leaders, yun ang imbitahin ninyo. CBCP para sa Catholic, El Shaddai, Iglesia, KOJC, ARMM, yung ating mga Muslim brothers, para represented sila. And even yung NCIP, yung mga indigenous peoples natin. So that this council, magbangayan man sila, magbotohan sila, majority wins, still a democracy. Kung if it is a 9-member council, or wag naman 7, konti yung 7. A 9-member, 11-member, 13 or 15-member council, okay na yung 15. And kung merong hindi nakasali, they can always call on that person or group of persons or organizations on a specific day for a specific subject matter na tatalakayin for that day para yung expert opinion at views nung grupo na yon maibigay nila. But it will be taken, makita naman, transparent, ayun yung isang word, transparent and accountability. Isa yun dapat sa bago nating sistema, mapag-usapan, and then magbotohan, makita ko sino hindi bumoto, yung nag-abstain, aanga-anga, or sino yung mga na magigilas, yon para
represented lahat. Tapos noon, we have a better Philippines in 100 days of transition. You can talk about anything under the sun. You have an agenda. Kaya sinasabi ko, speak out! Speak out! Sa inyong mga, dito sa comment, o kaya dun sa kasi kung minomonitor nila yung account ko, makita nila, mabasa nila yung mga gusto nyo. Yung iba, maraming salamat doon sa nagsalita. Sinabi na, no to war, yes to neutrality, no to chacha, no to, ano pa? Mami, ano yun? No to chacha, no to resolution 10, no to abuse of power, no to corruption, no, legalize corruption. Yes to, isara ang Kongreso at Senado, no more. Reorganize yan. We only want so many number of senators. We only want so many number of congressmen. 81. Yun yung proposal. 81 congressmen, 12, 15 senators, represented na lahat. Ang laki na savings, tanggal na yung na yan. And kung gusto nyong i-revise yung Constitution, yung chacha na yan, o yung PI na yan, yung susunod na gobyerno, ang proposal kunyari nitong transition, meron siyang mga pangalan na recommended na maging constitutional concon. No? Magkaroon ng concon, i-appoint, and then review na totally yung constitution. Ayusin na lahat. One time, big time. Tapos, ang buto-buto. And then, pagka na-correct mo yung Senate at Congress, lahat ng mga member niyan, dahil sa Resolution 10, wala man lang nagsalita, nakikinabang, except for yung iba na nagre-resibo, at sila is subject for SALE nila, ibangga sa actual assets nila hanggang sa mga kamag-anakan nila. Pagka hindi nagtugma, hindi ma-explain, special session, special audit, mangyari dyan, dun sila. No, yes to death penalty. Yes to death penalty. So, lahat ng corrupt, ganon. Lahat ng assets nila na ninakaw, balik sa gobyerno. No to drugs. No to heinous crimes, no? Lahat yan, death penalty. At saka, idagdag doon yung economic sabotage, yung tanimbala, death penalty na kayo, animal kayo. Para matigil yan, definitely. Yung pagnanakaw sa airport, tigil yan with death penalty. Yung smuggling, death penalty, tigil yan, kita ninyo. Kaya nga ang daming gagawin ng pagka nagkaroon tayo ng death penalty na i-proclaim ng taong bayan at i-implement ng AFP at PNP natin. Pero kung nag-senaryo C tayo, A, B, C. Yung senaryo C, palit lang tayong gobyerno, paubayan natin sa kanila, maghintay kayo. No? Maghintay kayo. Kung magagawa yung death penalty o hindi. Kung masasara yung Senado o hindi. Kung marere-cycle yung ating mga politiko o hindi. Hintay kayo. Kaya ako, nandun ako, sorry sa inyo, yung kontra, ako, I have to make a stand also. Kaya nga, speak up eh. Yung ayaw makinig sa akin, yung ayaw maniwala, doon kayo. Ang sa akin, it-test to stop. Ilang beses ko na sinabi, ang problema ay puno ng politika na trim lang tayo ng trim sa mga sanga. Pagka tinrim mo, ganyan na siya, tatagos yung araw, pero after a while, sanga na naman mas marami. Trim ulit tayo, kada 3 years, election, trim tayo ng trim, kinakailangan putulin mo yung buong puno ng mga politika natin, ang sama ng politika natin. We are in the brink of war dahil sa ganyang kagaguhan nila. Ang daming droga ngayon, nag-resurgence ang droga dahil sa kagaguhan na yan. Ang daming ninakaw sa natin, ang prioridad pa nila, chacha, mga hinayupak kayong mga hayop kayong mga politiko kayo. Tapos ibabalik pa rin natin sa politiko. Ang sa akin, bigyan nyo ng tsansa ang inyong armed forces at inyong PNP. PNP, AFP, we are giving you authority. The power that we have, taong bayan, the power that we have, we will get it from BBM administration et al.
We will have it and then we will give the power to you temporarily for safekeeping. Ayusin natin together with the people. Pag-usapan natin, may transition, ayusin natin yung bansa natin para maging Singapore tayo, maging Japan tayo, maging first world tayo. Lagi tayong nasa kulelat ng corruption index, lagi tayong hinayupak talaga ng mga problema natin. So, if there's a will, there's a way. Ayusin na natin ang Pilipinas. So, tatlong senaryo, A, B, C. Americans, mas malaki yung na gusto nilang magkaroon ng gera kasi proxy lagi sila, tayo yung proxy ngayon, para makwel nila yung expansion ng China. It makes sense. Girahin. Pero to make BBM react the way that they want him to react, which is, upakan mo yung China, upakan mo yung WPS, make a war out of it, kinakailangan ng style ng US, intelligence operation, CIA, ek-ek, kung totoo, question mark pa rin, is create a scenario that will make the President, BBM, fall for that trap na mag-declare talaga siya. And susunod lang ang AFP, kaya sinasabi ko na solusyon, AFP, PNP, huwag kayong sumunod. No? Ang isagot ninyo, drug test. No? Lahat ng mga retired na naniniwala sa akin at naka-standby, standby lang kayo. We might have to fight this out. We might have to fight a war, na civil war, aside from a war with China. So, either way, we will fight. No? Pero ang sa akin, hanggat sa makuha ng Armed Forces tsaka PNP, mga kabalyero, buo muna kayo. No, buo kayo. At yung mga reserve tsaka lahat tayo, buo muna tayo. You will never go wrong kung dito kayo sa B, scenario B. A, B, C. B, bayan. A, Amerikano. C, China. So, either way. So, all the players now might be wittingly or unwittingly being used by the major players, superpowers, who have a way of creating the scenario para yung kilos mo, kung kilala nila si Dado Enrique na magdadaldal ako, and then magbigay ng information, sasabihin ko, huy, ano ito Kung kahit sinong vlogger, kunyari, hindi ako, kasi hindi naman ako for the money. Kunyari, ibang vlogger, and then kuguing content, maganda to, exclusive, ganon-ganon, not knowing na pwedeng you are being part of a major operation to shape the battlefield. So, dito sa kabila, ang gusto, ouster of BBM. Talagang dapat naman tanggalin. Nililinaw ko. I have taken a side. My side is B, Filipino people, bayan. Ayoko ng A, kahit American train ako, pero nasa nakikita ko, isusubo tayo. Tingnan yung nangyari sa Ukraine. Ayoko maging ganun yung Manila o Makati o BGC. Ayoko maging ganun. Now, pagka dating alam mo ang tataas ng building, pagbalik mo, puta, nasaan yung mga building dito? Giba-giba na. Nasaan na dito yung mga SM? Wala na. Giba-giba na. Yung mga kalsada, butas-butas na. Sunog na. Amoy usok. Amoy patay. Ayoko maging ganun. Ilan na yung namamatay dyan sa Ukraine? May halos milyon na. Ilan yung nag-evacuate? Milyon-milyon. So, ano nangyari sa bansa nila? All for that pride na NATO member. We're fighting for democracy. Tragis yan. You see, yung what this world will bring you guys, yun ang gusto ng demonyo magpatayan tayo Pero kung magwa-wise up kayo, in fact, ako ngayon sa West Philippines given the predicament now, mga guys, kasalanan ng politiko natin yan. And hanggang nandyan yung setup natin,
It will continue to be like that. Saan ka nakakita? 30 years ago. Shit, talaga 30 years ago. And that was 1992. 1992. No? Yung unang-unang plano na magkaroon ng AFP modernization, kaya binenta yung Port Bonifacio. Diyos ko, 1993, binili na Metro Pacific, 39 billion kuno. Ang bumasok sa Armed Forces sa 15 years, nung natapos yung modernization na dapat 150 billion ba? 50 billion, 38 billion lang in a span of 15 years. Well, China, who decided to modernize, to have an armed forces that it will be able not only to fight, but to fight and win. 1990 yun. 1995, nagpapaalam pa sila sa atin. Tobacco, pwede ba kami dumaong dyan sa Mischief Reef? Kasi baka banatan kami ng Air Force ninyo eh. Pwede. Sige. Ano lang Shanties lang daungan lang. Biglang nagpagawa ng bunker nga, yun, nireklamo lang natin, wala nangyari. And up to now, reklamo tayo ng reklamo. So, bunker. 1995 yun. Nagpapaalam sila. Ngayon, amin lahat ito. Chew, away, you do not fish. Imagine yung putra, guys. Kaya nga sa akin, may masamang ang China. No? Gusto kong upakan yung China. Armed Forces, I know, gusto nyo upakan yung China. I know na susunod kayo na sa sinasabi kong sampulan. Kaya nga lang, given the additional information now, making your commander's estimate, hindi pwedeng upakan ngayon. Because bangag Isasabak tayo sa gera, bangag. Kaya, given yung mga nakaraan na 30 years, kasalanan din ng ating Congress. Hindi kayo sineryoso. Kasalanan ng Congress, hindi sineryoso. Tinitipid yung budget, ang daming priority. Pero yung sarili nilang bulsa, busog. Ilang bilyon yung nawala. Kung lahat yan pumunta sa modernization natin. Di ba? Kaya nga, we have to do something. I know I am making sense. AFP, PNP, I am making sense with a lot of confidence because I know I am right. No? And I want to share to you, AFP, PNP, tapusin na natin to. All PM mayors, whether kung kayo, anong kulay kayo, isa lang ang hulma natin pinanggalingan. Courage, integrity, loyalty. No? Even na meron kayong, isipin nyo tumatanggap kayong pensyon. Pensyon yan ng taong bayan na binigay sa inyo. Pinabudget yan. May yan naman kayo. You stand up. We do what is right. ABC, bayan tayo, ayusin natin to. AFP, PNP, magkakasama. We re-engineer what is yung ating setup. Re-engineer natin. Kung gusto nyo maging consultant, mag-consultant kayo. You make yourself available, sabihin nyo, pwede kong consultant, 4-star ako, 3-star ako, etc. Kung feeling entitled kayo, you make your mark na pagka pinag-usapin to, I want to be there, you invite yourself, punta kayo. Pero ang dami nating dapat ilagay. Death penalty, very important. Pagka nailagay natin yung death penalty, ayos na ang Pilipinas. Pagka na-remodel natin yung Senate at Congress natin at nailagay natin yung standard, ayos tayo. Pagka naayos natin yung COMELEC natin, electoral system, kahit kayo mga general, kahit kayo colonel, o kaya ikaw, tiniente o retired na master sergeant, pwede kayong tumakbo. Kahit ikaw teacher, o ikaw, kahit hindi ka kilalang farmer, pwede kayong tumakbo kasi kung naayos natin yung setup natin, hindi na dapat gumastos ang mga lintik na politiko para lang manalo sa eleksyon. COMELEC na, aayusin natin kung paano gagawin yon. Dapat maayos yan. Na sa susunod na eleksyon, siguro 2028 na lang, ma-appoint na lang yung remodeled, bagong batch ng senator at saka congressman. You better make good, kasi may death penalty You better make good. And then, pagka naayos na yan lahat, may con-con tayo, and then, marati pa yung 2028, ayos na. Okay na. Ewan ko. Pero okay na rin ako sa 100 days transition. Problemahin ko yan. Yung 100 days transition, okay na nga Okay na sa akin. Kasi,
100 issues. 1 issue a day. Ang dami nun. Buyback natin kuryente, tubig, internet, lahat pag-aari ng gobyerno. Anong liberalization? Stupid. Kung kalaban, papasukin yung kuryente mo, tubig, tataasan, and then, mag-create sila ng senaryo na taas, galit yung tao, mag-overthrow ng government sa init ng ulo. Dapat nga government-owned. Yung ano na yan. Kung problema, management, kung merong tatanggalin nga natin korupsyon, kung management, palitan natin. Ang tataas na sweldo, tapos nun, tatanga-tanga. Panay sarili iniisip, no? Kaya nga austerity, kaya nga, anong tawag dito? Yung accountability, transparency, pairal natin lahat yan para mabago. At kung hindi kayo kikilos, hindi kayo magsasalita at hindi kayo susuporta dun sa panukala na paubaya muna natin sa ating military men para magkaroon ng disiplina, para ma-remodel ang Pilipino, para yung mga susunod na henerasyon ng Pilipino, they will be happy to inherit a Philippines na matino. Dapat ganon. So, dahil ko yung sinabi, okay, wala pa. So, yun yung aking sinasabi na mas maganda na mangyari. Kesa, ilang vlog na ako, i-share ninyo, i-share ninyo. It makes sense. Gusto ninyo, change of government, change of leadership, and then what? Papaubaya ninyo sa kanila, mahirapan sila. Si Digong nga nahirapan, 6 na taon. Nandyan pa rin yung corruption. Natanggal siya, hindi naman natanggal, ano yan? Natapos yung term niya, nandyan pa rin, nag-resurgence yung droga, meron pa rin kurakot, meron ngayon tanimbala. So, ano yung problema? Because the Duterte administration was not able to institutionalize. That's the problem. A good leader comes and he goes because there's a time for his tenure. 6 years, that's the Constitution. So, gusto nyo forever yung tao. Ngayon, gusto nyo ibalik yung tao. Maawa kayo sa tao, matanda na rin yung tao. Pero what is lacking and what is missing is the institutionalization nung good governance. Yun yung wala. Kaya a good leader comes in after 32 years of kagaguhan, pasok ngayon yung isang Duterte, wow, yay, galing, yay. Tapos we become a cult-like people, Duterte, ibalik. Tapos nun, what? Pagka natapos na naman yung term, balik na naman ang isa. Maya-maya sino na? Si Tulfo. Yay, Tulfo. Only to find out na parang nabudol na naman tayo. BBM, nabudol tayo. Meron pa palang problema sa droga since 2012. Ba't hindi lumabas yun? Isa pa, munti ko makalimutan. Buti naalala ko. 2012 pa yung problema na hinarang. You see, nandun na ako sa institutionalization. It shows since 2012, may problema na tayo. In fact, nung pang 1940 panahon ni Aguinaldo. Why? Because we have weak institutions. Very critical yon. Sitting senator, nagjujuts, nag-ano ng cocaine. Merong nag-report. May source of information. Kikilusan ng PIDEA. Hinarang. Dahil sa mayaman. Dahil sa may koneksyon. You see yung problema sa sistema natin. Samantalang si Kapandoy o kaya si Katamukyo, isang malit na tao, o-operatan ka agad and then bang! Uy, nanlaban pa! Bang, 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 bang! Patay! Iiyakan ngayon ang kamag-anak. Ngayon, pabanatan pa ng ICC na ang Duterte at si De La Rosa
ay mga abusado kasi tinukhang na nanlaban, etc., etc., EJK. You see, kasi nga yung ating sistema, hindi institutionalized. Wala nga yung death penalty eh. Hirap na hirap sila. Gusto nila, nag-attempt sila ibalik yung death penalty, hinarang. Kitang-kita yung weakness ng sistema. Nasa tama na yung PIDEA, operatan yung tao. Kasi kung ang PIDEA ay bukod talagang matibay ang kalooban, nakapokus sa trabaho at hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang bayaran. Walang if, trabaho lang kami. Wala kaming sinasantong mayaman. Putang inang presidente ka namin, sorry. Kung presidente ka, so what? Nag-violate ka ng batas, kami, konstitusyon, kami, taong bayan. So, dapat yun na operatan. Kung na-operatan yun, sira si BBM. Sira din yung kasama niya doon na hindi natin alam kung sino yung mga kasama. And we probably will never know. Pero, so many years fast forward, PIDEA ay gina-justify na wala yung informasyon na yon. Negative yon. You see, you have a PIDEA that is also questionable. You have a PNP that is also questionable. You have the executive secretary na questionable. And everyone else. So we have to stop it. This year, we have to stop it. Filipino people, we have to stand up and say it no more. We have to stop it. April 9, June 12, you make the choice. Para sa akin, I'm telling you, it has to go. It has to stop. And then, I will just shut up. Kung ayaw ninyo, huwag nyo. Bahala kayo. ABC, B. Bayan tayo. AFP, kung ayaw nyo, huwag nyo. You fight the war kung gusto nyo. Ay, nako, nakakainit ng ulo talaga kung isipin mo eh. How many ano na I have to stress, no? Ilang gabi ko i-stress yan na pati yung tao dito sa bahay na i-stress, no? Sasabihin sa akin, nakaka-stress ka. Talaga, alam ko, nakaka-stress ako. Sino ba di ma-stress niya sa putragis na yan? Presidente mo, alam mo kino-question na durugista. Alam niya, isasaba ka kung ano-ano sabi. Kung magsalita, akala mong ang galing-galing nabubulol Dati hindi naman eleksyon, hindi naman ganyan yan. So, ibig sabihin, he is still into it and that's why I want it proven. AFP, PNP, I want it. Honest to goodness. Kami, hindi lang ako yan. Taong bayan. Honest to goodness, we want to know if it is true. Truly. At sa nakikita natin, hindi niya pinasin yung March 31 deadline. Ngayon, yung challenge ni Digong, sinupalpal niya ng fentanyl, ikaw ang bangag, tapos PIDEA report. Ngayon, yung exposure ni M, biglang ano pa rin, sagot kagad ang PIDEA. No! Anong klase tayong Pilipinas? Gusto ninyo bangag na presidente? Because karamihan ng Pilipino ayaw magsalita. Di tama lang maggira tayo. Tama lang magiba, magunaw ang Pilipinas. Wala tahimik kayo Kaya kung magkakaalaman to sa takdang araw na ilabas nyo na kasi lahat ng ebidensya, ilabas nyo na. Huwag nang papyaw-hapyaw, ilabas nyo na. At tapusin natin to. Kung kinakailan tapusin natin to, April 9, araw na kagitingan, everyone becomes a hero, everyone biglang tumapang lahat. Hindi Paul of Bataan, Paul of Malacanang, Paul of BBM. And tayo, rising up, tayo ang mga magigiting. Ang magde-death march, yung panay mga kawatan. Sila yung magde-death march. Palakarin natin mula Luzon hanggang Mindanao na nakatali lahat yung leeg para everyone to see. Mga animal kayong mga magnanakaw kayo. Kung tratuhin yung Pilipino, kala ninyo walang katapusan yung inyong pagnanakaw. O nga, i-death march natin yung mga yan.
Ibalik natin death penalty. At the end of it, pagdating nila sa dulo, dun sila katayin, sa tawi-tawi. Kainis kayong mga politiko. Now, kung hindi kayo makikinig na ano, sa inyo yun. Choice nyo yun. That's why what I am offering is your free choice. A, B, C. Kumiling kayo sa Amerika, fine. You fight it out. You sambahin nyo si BBM. Go ahead. So, itong tumatayong mga opposition, kahit anong exposure ang gawin, wala kahit pakialam sa inyo. Ganun ang sabihin ng ibang Pilipino. Tragis kayo, mga pro-China kayo, mga banat pa nila, no? Mga pro-China kayo, mga ano. Sige, pinamigay nyo na yung West Philippines. Gago pala kayo 7,641 islands. Wala pa doon yung West Philippine Sea. Nandun yung pag-asa sa atin, 7,641 islands. Scarborough doesn't count as an island. It is a rock. Putya, pinaproblema ninyo, we will go to war. Pilipino, you will go to war over mga bato-bato, shoal, mga corals, mga isda, mga gas and oil reserve na still has to be recovered. Parang yun lang ang source ng langis Isipin nyo yung 7,641 islands, yun yung depensahan natin. Yun yung i-fortify natin what we have. Kung ano yung tinutungtungan natin, yun, depensahan natin, Luzon to Mindanao. Yung Sabang nga, hindi nga natin maklaim-claim Babanatan ninyo yung dagat. Tarantado. Yung Benham rice Philippine rice hindi pa nga natin malagyan ng whatever na marker doon na this is Philippine property. Lagyan nyo ng forward base doon. Ng monitoring, ng merong satellite, tawag dito, radar, may missile system doon para meron tumaan doon. Mamaharang. Because atin yun. Atin yung area. Di ka pwedeng basta-basta pumasok doon. Hindi, ang utak natin nandito sa West Philippine Sea. Because, yung mga Western at saka yung mga Asian neighbors natin, binubuyo tayo. Tanga-tanga naman tayo, papabuyo tayo. At syempre, ako gusto ko upakan yung mga dapat upakan dyan dahil sa binubuli tayo. Pero ngayon, given yung information niya na something's wrong with your commander-in-chief, and yung nangyayari na nagkaroon tayo ng bases kasi question mark, biglang nag-shift dahil sa inuna yung pera ng family. How true is that? Hindi natin alam. Sabihin, fake news. Pero lahat ng binabiyahihan, pinupunta ang bansa, may mga gold deposits doon. Actually, 170 plus banks all over the world. Yung inuna yung malalaking deposito. Nakita nyo naman yung kay Mel Chanco na interview kay First Lady Imelda. Noon. Saan yon? Belgium. Di ba galing na ron? Meron pa sa Dubai. Di ba galing na ron? Bakit US? Kasi US ang nag-hold sa lahat Hawak niya At ano yung kapalit? May hiningi ba yung US? Ba't ka makikipag-deal na bibigyan mo yung US paano yung taong bayan? Kaya nga may question. Tatawa-tawa siya doon sa Australia no in-interview. No, nawala na yung sasabihin ko. Distract na ako So, ang ano ko doon, institutionalize what should be institutionalized. That was what was lacking and still is lacking doon sa Duterte administration. Real talk. Because when Duterte retired, bumalik ang Marcos na boom, giba lahat. And now you're complaining. That's why we have to institutionalize everything. ROTC, mandatory service, armed forces, institutionalize natin lahat. Lahat ng dapat institutionalize. Yung death penalty na yan, yung standard sa mga senator natin, yung political academy na sinasabi ko na
Walang tatakbo sa posisyon hanggang hindi ka ma-certify na nanggaling ka dyan because you are fit to run. Lahat, chinek ka na, everything, para kang Hoover na report, FBI, na may dossier ng lahat ng tao, nag-undergo ka, meron silang alam tungkol sa iyo mula bata hanggang tumanda ka, alam nila, at sila nag-declare mismo, pwede ka. And then nag-graduate ka sa course, kung short course o long course, mid-course o kaya 2-year course, depende sa tatakbuhan ninyo. And then pagpasok mo sa COMELEC, hindi ka ma-declare na nuisance candidate kasi kinwalify ka nga, pwede ka. COMELEC ngayon ang magsasabi, sila ngayon mag-a-arrange ng interview ninyong lahat at siya lang ang gagastos, walang gagastos na iba. Pagka gumastos kayo, disqualified kayo. Di ba ang ganda? Kaya anyone can become president. We now have the best people who can run. Hindi yung latak na binibigay sa atin kasi sila yung mayayaman, sila yung mga may pangalan, may mga pamilya, at may mga artista, di ba? So, dapat tayo institutionalize talaga natin. So, nasa inyo yon. AFP, PNP, nasa inyo yon. Basta ako, sinabi ko what should ideally happen, not just a change in government, a change in leadership benefits the Chinese. Yung sabi, a change in leadership that benefits the people. Because we will institutionalize everything. We will standardize everything. We will commit ourselves for a better country. Hindi lang sa ilang tao na makikinabang. Hindi lang. We are giving everyone the chance to have a country worthy to be called a country, and every one of you will be proud. I am a Filipino. I am a Filipino. Nakataas noo. Na kahit nandoon ka, you're very proud of your country and everybody wants to go to your country. We have to declare neutrality, and when you declare neutrality, para tayong Switzerland, paano ng World War II? Walang kalaban. Punta yung German, punta yung kapi-kapi sila. Pagka nag-awayan, lagay natin sa isang selda, magsaksakan, bigyan natin kutsilyo, magsaksakan sila. Respetuhin niyo yung aming teritoryo, ang aming policies. Neutral kami. China, lumagay ka sa ayos. Tapos pondohan natin yung pagkakamali ng ating mga mambabatas over the years, for 30 years. Hapyaw-hapyaw. Yung binibili, luma na ngayon. Kaya nga ang sa akin, 500 billion to 1 trillion every year for the next 10 years. That will put our armed forces with modern equipments capable. We will be able to have our own production line ng ating defense equipment that we can even sell. DOST, mga scientists, engineers natin, you go to work and then you come out with the best brands ng reverse engineer lang naman kung kaya natin. You start with uniforms, you start with night vision, you start with guns, pistols, with boots. Ay, nako. Kahit nga kutsilyo lang di ba? All these gadgets. And then, nag-graduate na tayo ng mga radyo, yung mga jammer, yung mga ganun ba, drone. Kung may budget, pwedeng pagsabay-sabay nyo yung departamento na kanya-kanya silang And then, yung ating reservists nga, i-train na. Organize them according to region. Para ang defense, motherland, kanya-kanyang lupa, kanya-kanyang area. Ang dami natin dapat gawin, pero hindi mangyayari yan kung ang ambisyon na nangyari is dito, change of leadership, and then pababayaan natin siya. Kung gusto kong mangyari, change of leadership, and then tumulong tayo, whole of nation approach. Involve ang AFP, involve ang PNP, involve ang taong bayan, involve lahat ng OFW, involve lahat tayo for a better country. And then, BP Sara
takes charge with the parameters na gusto natin na ilagay, madadalian siya kasi it doesn't have to be a use of political capital because it's not a decision na popular like death penalty. Hindi, nilagay natin parameter, yun na yun Yung transition na sinasabi ko, nilagay na natin. Di ba maganda? Whole of nation approach. Because proven yung whole of nation approach Proven. So, ayun, yun yung So, ngayon, ilabas nyo na lahat ng mga ek-ek na yan, ebidensya, labas nyo na lahat. Wag nyo nang papyaw-papyaw. Ilabas nyo na lahat because the longer that we take to educate the Filipino people, to build up the confidence of the Filipino people and the fire inside of each and every one of us, the nearer we are drawn to scenario A. A, B, C. Filipino people, you be aware of A, B, C. May nagpe-play, dalawang superpower, definite yun, because yung mga nasa ilalim, yung mga component, moving parts, probably hindi nila alam yung dalawang puppet master. No? Kaya tayo, taong bayan, kinakailangan umakyat tayo dito, makita natin how they are looking at us na parang lang tayo, mga pawn, na parang mga lang tayo, sacrificial lamb, no? Offering, proxy, lahat ng sabihin nyo. That's why between A and C, we transcend, we elevate ourselves, doon tayo sa B, bayan. Bayan muna. Tapos nun, tayo? Ayusin natin, whole of nation approach tayo. That will be a better Philippines. Talagang kailangan magkaroon ng maayos natin yung gobyerno, no? AFP, PNP right now, you subject the President, BBM, you subject him and everyone sa cabinet, everyone, lahat, subject them to a honest to goodness na drug test. You devise a way na para hindi madaya. So, yun. Because you cannot and should not follow orders coming from a person whose state of mind is being questioned. 2012 pa. At kung yan habitual, at kung yan addicted, you can just imagine the damage it did sa utak niya. The reasoning, the emotional, ek-ek na yan. Kaya, it's a time bomb waiting to explode right in front of our faces. Kaya, AFP, PNP, it is logical, it is right na kayo mismo, hindi kami. We are authorizing you. We are not asking you, we are not requesting, we are authorizing you, in fact, ordering you. Siya, Commander-in-Chief lang. Diba? How many times? People of the Philippines, Constitution, Government of the Philippines, Presidente. Itong dalawa na to, Constitution at Presidente. Kinakailangan ng taong bayan mag-ratify dito. Ito, boto yun. Sino masunod? Taong bayan. Taong bayan ang nag-authorize sa inyo, AFP, PNP. You take hold, you put order, no? You put the President, BBM, actually he's fired. You put him into a drug test, honest to goodness drug test. He's fired anyway, pero I want it clear for history books. Para sa history, no, novelty na lang. Oh, he was subjected to drug test and lahat ng kanyang nakapaligid sa kanya. At ito yung mga lumitaw na positive. Pak. Oh, for the history books, for future generations. And then, transition. Bago ninyo ibigay sa politiko, taong bayan muna ang magko-command through a transition. You are part of that, AFP, PNP, because you are the implementer. Yon yung sa akin. Thinking aloud. Yun yung sa akin. Kung ayaw ninyo, di wag. Di wag. Prepare for war.
Yun ang sa akin. O sige, hanggang doon na lang ako. So, mahalaga kasi doon yung institutionalization. A good president comes once in a while. In fact, once in a blue moon, once in 100 years. He performs well. He is loved by the Filipino people. And now the Filipino people wants him back. Yun nga eh. It's not institutionalized. Any successor can disband, can change, can make his own ek-ek. Ayun, magkakalat. Pero kung institutionalized, yun talaga. Hindi pwedeng basta-basta baluktutin yun. Kinakailangan dumaan sa Constitution, sa amendment. Because yun ang nag-i-spell out ng dapat sundin. And ano nangyayari ngayon? Ginagago na yung Constitution wala pa kayong kilos. Babaguhin na nga Ninanakawan na nga tayo wala pa. Wala pa rin. What does it take? AFP, PNP. What does it take? Huwag nyo nang paabutin sa gulo talaga. Kasi yun yung napoforsi ko Baka ito, nag-go on ito, aabot to sa civil war. Gustong-gusto ng China yon. Mag-break up tayo, and then pasok sila. Paggawa sila sa Scarborough because we are weakened, etc., etc. Kaya ang baraha nasa inyo. Kaya sinasabi ko nga, AFP, PNP, we are authorizing you. Huwag kayong matakot we are authorizing you, taong bayan, ino-authorize kayo. You are represented, yung tao, people of the Philippines, will be represented by the AFP and the PNP to put everything in order. Sama-sama tayo, whole of nation approach tayo. Okay, so ang mindset, B, bayan muna. A, B, C. Tatlong senaryo, yung magkabila, dalawang superpower. A, gusto mag-declare ng umabot sa bakbakan to para, you see, kasi yung election doon pagka may bakbakan, mapapaboran na magtuloy si Biden. So yung hanggang doon, ang layo-layo kaya kung ganyan yung pananaw ninyo, lalaliman ninyo, grabe, no? Mga ek-ek. Tapos dito naman sa kabila, gusto nila tanggalin si BBM para pro-Chinese government. Kasi yung lang stand na neutral, laking bagay. Friends to all, enemy to none. Trade lang tayo. Pero dito tayo sa B, bayan muna. Bakit? Ayusin muna natin lahat. We do adopt a neutral stand. We fund the AFP so that it will be strong in the next 10 years. It can defend the Filipinos. And we will have a standing reserve force that can defend ourselves. Tapos nun, we do trade everywhere. China, Russia, North Korea, US, Japan, South Korea, Western countries. Trade. Kung yung China nag-iisip ng gano'n, bakit tayo hindi pwede mag-isip ng gano'n? Mag-isip tayo ng gano'n. Wala tayong pakialam sa China. Kung ano yung gusto nyo kunin sa amin, kunin nyo. Putrag isang ginawa, kinat pa nga yung mga prutas. Wala kayong pakialam sa inyo. Maghanap kami ng ibang katrade. Pero kasi naging hostile tayo Kumampi tayo sa US. Kaya tingin sa atin na Russia, gago tayo. Kasi kumampi tayo sa US Ano yung friends to all, enemy to none? Kaya nga, if we declare ourselves a neutral state a la Switzerland, then it changes a lot. Economically, etc. Kung magkaroon man tayo ng transition, it has to be quick na bumalik tayo sa normalcy because maapektuhan yung economy natin. The sooner we do it, the better. Ay, nako. And Daisara, sorry, BP, but you have to stand up. You have to speak up. Kahit ayaw mo, please have the confidence na kaya mo. Kasi tingin namin kaya mo. Tutulungan ka nga whole of nation approach Kaya mo. So, just speak up because kailangan ng taong bayan ng leader. Hindi pwedeng kami-kami. Hindi pwede. It has to be you. You're the vice president. It has to be you. You have the mandate. Constitutionally, it has to be you. No? So, hindi pwede yung style na merong, kunyari, sinabi ni sorry, pastor,
Sabi ni pastor, ako, kung walang tatayo, ako na. Meron naman dyan. Si ano na, si Marley ka na. O kaya, ikaw na, Captain Dado, ikaw na. No, hindi pwede. No, I'm telling you, hindi pwede. It has to be BP Sara. No? Kaya, you take the challenge, we will support you. No, nandun tayo. A, B, C. Doon ka sa B. With the people. No? Institutionalize natin. Yung hindi na institutionalize ng tatay mo. Walang masamang tinapay. He's a good president. But you have the makings of becoming a better president. Because we will help you. Total natin institutionalize to. Ganda natin bansa natin. Wag ka nang compromises. Walang mangyari sa compromises. Pagka may sala na politiko, sorry. Ini-institutionalize nga natin para hindi na mapamarisan. Kaya kayo nga politiko ngayon pa lang, pakita nyo na yung kartada ninyo, hindi yung aabang-abang kayo. Magpupusuyan tayo. Magkakaroon tayo ng pusuyan. Resolution 10, pansinin nyo na. No? You start speaking out, senators and congressmen, so that you will not suffer the same fate ng iba. No, I'm telling you already. Kasi iba yung people's wrath. Iba yun. Iba yung paghuhusga ng taong bayan. Ayokong umabot tayo sa cultural revolution ng China. Ayokong umabot tayo dun sa French Revolution, no? Ayoko ng ganun. Pero hindi mapipigil ang tao pagka tinahak yung ganun. Kahit sinong magaling na leader, hindi mo kayang pigilan yung ganun na style ng tao kasi ikaw leader, mawawalan ka ng puwersa, mawawalan ka rin ng credibility kung yung tao hindi mo sasamahan. No? Lesson in leadership. Kahit ikaw magaling na leader, kahit sabihin mong hindi pwede, at yung tao, papalitan ka lang. You have to manage the people, you have to manage the emotions. Kaya nga, dangerous sa mga vlogger, wag basta-basta painitin yung kalooban ng Pilipino because pag kaya naglaway at naging zombie, putay na, cultural revolution tayo. Goodbye Philippines, no? French Revolution tayo. Gusto nyo magkaroon ng Napoleon. Gusto nyo magkaroon ng Yun ang iniwasan namin, mga opisyal. May nag-usap kami, ibang kausap. Paano kung yung mga opisyal hindi nakikita? That's why okay nga si Metran, okay si Makanas pakunti-kunti kami, pero kahit nagsasalita rin, itong si Kerubin. Okay, makikita may nagsasalita. Pero yung tahimik, yung karamihan, walang mangyari dyan. Bakit? Because ayokong mangyari, pinag-usapan namin, Ranger din, yung kagaya nangyari sa Makati, nung susurrender na yung mga opisyal, first-hand information to, history to, walang bola, nangyari to, na-witness nila General Enrileto, General Adan, Colonel at that time, Lieutenant General Adan ngayon, buhay pa. Maganda, kamusta ka sir? Tapos nun, si Captain Ang, si Boy G. Pangilinan, Lieutenant General Pangilinan, Captain at that time, First Lieutenant Enrique, First Lieutenant Dudong Paune, and General Luga na tatay. Now, nung sinabi, susurrender na, balik na sa, hindi nang gagamitin yung term surrender, na babalik na sa barracks, go back to barracks na. Nagsabi si Colonel Adan at that time, remove your magazines. Nagalit yung mga sundalo. Nagdabugan, hinampas yung baril, bang, sa kalsada, sa Rustans, parking at that time. Ngayon, underground na ngayon doon, tsaka may overhead parking doon. In between, Landmark ba yun? Landmark o Cinderella ba yun? Shucks. At saka Intercon, no? Yung open space. Ngayon, Glorieta na yun, parking So, doon nag-assemble, 800 na tropa. Nagdabugan, bang! Tapos gano'n. Sumigaw yung isang yung mga sergeant major, yung mga sarhento. Putang ina. Kung ayaw ng official natin, tayo na lang. Ayan ang kaya pinag-usapan namin yun very recently, ni Sir, na
Pagka nakakatakot diyan kasi hindi visible yung mga opisyal. Na? Pagka hindi gano'n, pagka hindi visible ng opisyal at hindi nagko-commit yung mga opisyal, yung mga sarhento na feel nila yung nararamdaman ng taong bayan, yung kanilang weight sa kanila, mga responsable rin yung mga EP, yung mga NCO, tinuturingan ng NCO, mga sarhento pataas. Pag sinabing kami na lang, ay patay kayo. Kahit anong dami ng 5,000 yung opisyal mo, kay general yung pagkataas-taas, 4-star, down the line hanggang tiniente. Pag sinabi nitong mga sarhento, retired na mga lieutenant na, kasi one rank higher, mga master sergeant, chief master sergeant, sinabi na sila na lang mag-lead. At doon sila sa taong bayan, patay tayo. Hindi mo makokontrol na yan. Kaya nga sinasabi ko, mga bata, mga tao, relax lang kayo. Nandito naman kami, no? Nandito kami at kami yung nag-iingay na. Pero sinasabi ko sa Armed Forces, huwag ninyong papayagan na mahati tayo. Pagka nahati tayo, mawawala yung mga sundalo. Ilan yung matitirang loyal? Ganon din na nangyari nung EDSA 1. EDSA 1. Yung sinasabi ko, yung mga gusto ng sundalo mag-take charge, 89, ko. Buti na lang nandun ako. Sinabi ko, makinig. Disregard that. Sabi kong ganon. Dapat may medalya. Meron naman ako medalya ron. Sabi ko, makinig. Sino dito nakakakilala sa akin? Taas kamay. Sino dito? Nandito ba yung Nabi ko lahat na unit ba? 6 company. First company. Yung mga tinuruan ko, 20 UT. Buti na lang, nandun yung mga yung kalahati, tropa, kilala ako Nakasibilyan lang ako nun. Hawaiian shirt. Kita yung sa video Makinig. Makinig kayo sa akin. Sa akin kayo sumunod. Saksak ang magazine. Wow. Doon ko na-recover. No? Doon ko na-recover. Itong gago. Itong opisyal. Saksak daw yung magazine. Tragis yan. Saksak lang ng magazine. Saksakan ng ganyan ng magazine. Yan. Sa akin kayo susunod. Saksakan ng magazine. Chamber, 1 round. Pucha, sigurado yun naka-safety. Yun nangyari. Sunod sa akin yung mga tropa. Tuwan-tuwa. I was able to recover the respect of the Scout Rangers. Lumapit sa akin si General Enrile. Iking, ano yung ginagawa mo? Pinatanggal nga yung magazine Pinatanggal yung mga bala. Kasi dadaan dun sa, sa Forbes Park, doon sa Dasmariñas Village, sa harapan doon sa may strip center doon sa may simbahan. Doon yung mga Marines, isang batalyon. Dadaan doon, magka-inkwentruhan yan. Pagka gano'n, magkagirian, Marines siya Scout Ranger. Okay, sir, akong bala, sir. Sir, kinig kayo sa akin. Tiwala kayo sa akin. Alam kong Scout Ranger. Parang aso yan. Tadya kami buntot niya, kagating ka. Yung nasabi ko kay General Enrile. Sige bahala ka. Pero, hinay-hinay Ginanon ako ni General Enrile. Commandant ko So, from here, sabi ko, hindi, saksak yung mga magazine. Tignan yung kanan mo, checkin nyo. Kung nakasafety yung mga barel, pagka pumutok yan, ganun ba? Sampal-sampalin ba para may masmasan? Kasi baka nandun na rin yung yung fatigue. So, yung pagod. Tapos, from here, you will march. Tactically. Yung tamang distance, 5 meters. Nandun yung Marines sa Forbes Park. Walang manggaling sa atin ang unang putok. Pero, pagka pinutukan kayo sa kanila nang galing yung unang putok, barilin nyo lahat, authorize kayo, patayin nyo lahat. And then, punta kayo balik dito sa Makati, PRP, Pre-Arranged Rallying Point. Dito tayo sa Makati. Ako maglilid sa inyo. Yay! Yay sila. Alam mo nangyari? Pass the word doon sa Marines. Tanggalin yung mga magazine doon sa sila nagtanggal ng magazine. You can order your troops whatever. But it is managing the troops. Kaya nga sinasabi ko sa inyo AFP, PNP, pwedeng mawala yung tropa. That's why sabi ko intact. Pero make sure that nasa tama kayo.
nasa tama kayo. Make sure nasa tama kayo. Hindi pwede yung gaganong-ganon. Hindi kayo sure, hindi pwede yung ganon. You have to be decisive. Generals, you have to be decisive. You have to be able to tell ahead of time what is happening. You will have to have the foresight as commanders. And you have to see whether magbe-break up ang inyong organization or palitan kayo as commander. You have to see that. Tip. Tapos nun, from there, you have to make timely decisions. No? That's what you are trained for. No matter how harsh o kaya how inconvenient that decision would be for you or for the other guys o kaya for your commander-in-chief. Because maliwanag, you have to weigh yung tamang kikilos ninyo para sa taong bayan. Kaya nga ilang beses sinasabi, people of the Philippines representing the Republic of the Philippines, the Constitution enshrined, ordained by the Filipino people, hiningahan ng taong bayan, yan ang gusto ng taong bayan, ni-ratify ng taong bayan. Ayan kitang-kita 1 foot apart, 1 foot. And the government of the Republic of the Philippines, because based on this Constitution, binuo ang tatlong part ng government natin, tatlong body, legislative, executive, at judiciary, pantay-pantay, at sa ilalim ng legislative, nandyan yung Congress, Senate, sa ilalim ng judiciary, nandyan yung NBI, sa ilalim ng nandiyan din yung sila bantag, di ba? Sa ilalim ng judiciary. Tapos sa ilalim ng executive, nandoon ang AFP, PNP. So you see, nandito kayo, Government of the Republic. Binoto ng taong bayan ang presidente, binoto ang senator, congressman, binigyan ng power ang presidente mag-appoint ng lahat ng head of government. Etong taong bayan. Sino masusunod niyan? Taong bayan. Liwanag. Pagka nakikitang may mali sa konstitusyon, binabastos na yung konstitusyon, baka ang presidente, binabiolate yung everything that the law stands for, sino masunod? Taong bayan. Malinaw, Kaya, pagka nag-order kayo ng di tama at sinundan nyo ang presidente sa maling order, ano mangyari? Mahati ang organization. Mahati. Gaya nangyari doon sa EDSA 1. Walang nagawa si FM. Nahati. Kahit anong order ang gawin mo doon, wala, hindi nasusunod yung tropa. Kaya nga iniiwasan natin, sinasabi ko, 89 ko, iniiwasan natin na yung mga sundalo natin na headed by the NCO who are equally or in fact better than us officers in terms of combat experience, ang lamang lang natin dyan, nag-PMA tayo meron nga ako mga sundalo na nag-PMA din So, mo si Metran. Si Metran Cub Scout, yung si SDF, at the age of 14, napasabak. Tapos pinaaral ng gobyerno, naging officer. Di ba? Kung yan, nagkaroon niya ng chance, naging PMAyer pa yan. Tsaka si Macanas. So, you see, may kanya-kanyang talino, may kanya-kanyang galing. Ito, mga sundalo natin, ganun din. Alam ko yung mga sundalo, qualification-wise, magagaling din. So, ang iniwasan natin, sila mismo ang mag-take ng leadership kasi nakikita nila yung vacuum. Madam Vice President, pagka nakikita ng tao yung vacuum sa Vice President, vacuum sa leadership because the President is a bangag President and they want you to speak up, stand up, and say something, comfort the Filipino people. The people will see the vacuum in leadership. The same is true dito sa ilalim na nangyayari yon, the same is true dito sa itaas. And the people
will start to clamor for someone else. And I am beginning to feel that. That's why sinasabi ko, Madam Vice President, you speak up. Because we are supporting you as the duly authorized, mandated, next in line sa presidente na hindi pwedeng tumuloy na presidente. Pero, warning, A, B, C. C, ingat tayo sa China. A, ingat tayo sa Amerika. B, neutral tayo. Wala tayong pakialam silang dalawa. Trade lang tayo. Pero, pinalalakas natin ang armed forces natin. At, i-institutionalize natin with the whole of nation approach. Suporta tayo sa Vice President. Ayusin natin ang Pilipinas. Hanggang doon na ako. Mahalin ninyo ang Pilipinas. Bye-bye.